In every corner of the world, gender shapes our experiences, our opportunities, and our voices. But what does development truly mean if it leaves half the population behind? In this documentary, we journey through personal stories, expert insights, and grassroots movements to explore the complex intersection of gender and development. These are their stories, these are their truths. Welcome to Gender and Development, Voices for Change. Sa bawat sulok ng mundo, mula sa mga palaruan hanggang sa mga opisina, may isang di nakikitang puwersa na humuhubog sa ating pagkatao. Sinasabi nito sa mga batang lalaki na bawal umiyak, at sa mga batang babae na huwag mangarap ng mataas. Ito ang gender stereotyping, ang tahimik na script na nagsasabi kung sino dapat tayo, batay lamang sa ating kasarian. Pero ano nga ba ang mangyayari kapag nilabanan natin ang mga inaasahang iyon? Sa dokumentaryong ito, susuriin natin ang pinagmulan ng gender stereotypes kung saan paano ito nakakaapekto sa lipunan at ang lumalawak na kilusan upang ito'y hamunin isa-isang tinig, isa-isang desisyon, sabay-sabay nating babaguhin ang ating kwento. Okay lang naman po na magkaroon ng feminine men. Ano na yun? Sarili po nila yun eh. So, hindi rin naman po natin nabibigay yung kaligayahan o kagustuhan nila. So ayon na lang po tayo kung ano yung meron po sa kanila. What is your opinion on feminine men? Kagaya nga ng sabi nila, choice naman nila yon. Kumbaga para sa akin, okay tatanungin, okay lang. Kasi sabi nga ng iba, nature nila yon and choice nila yon. And anong tawag dito? Bilang isang kaibigan na merong ganun na klaseng tao, mas comfortable kami sa mga ganong tao. So for me, hindi naman natin madidiktahan kung ano talaga yung gusto nila. So, supportahan na lang natin sila sa mga gusto nilang gawin. When we talk about gender, it's not just about women and men. It's about how society defines what's acceptable for each. Masculine women and feminine men challenge these traditional roles, often facing judgment or exclusion simply for being themselves. But their presence reminds us that gender isn't a box we fit into. It's a spectrum of expression. And recognizing that diversity is essential if we're serious about building a more inclusive and equitable world. Are you against the LGBT community? No, kasi I am part of LGBTQ members. Para sa akin, hindi naman masama na maging part ng LGBT dahil tao din naman kami. Dapat kung nagbibigay kami ng respeto sa mga kalalakyan o mga kababaihan, dapat i-give back din nila sa amin. Kasi wala naman kami ginagawang masama. Usually nga, karamihan nga sa mga part of LGBTQ, sila pa yung nangunguna ngayon na mga entrepreneur, like mga ano natin, mga makeup artists, yan, karamihan is mga kabaklaan ngayon. Kaya para sa akin, masaya maging part ng LGBTQ. May pagkakaisa. Half of me says yes and half of me says no. Because syempre I am born as a born-again Christian and it influenced me sa mga topic about sa mga ganyan, and syempre alam mo naman yung mga religious person, and no, kasi may mga friends din naman ako nakasali sa LGBTQ, and for some reason hindi naman ako against, but siguro in the as the time goes by, siguro maano rin nila yung gender nila, kung sino ba talaga sila and kung ano ba sila. Nakaranas ka ba ng discrimination dahil sa kasarian mo? Sometimes. Ano ba? Paano ka nagre-respond sa kanila? Paano mo hinahandle yung ganung situation? Sa pamamagitan ng pag-meeting mo sa kanila, na ibabahagi mo na
kung sino ka talaga, ganun lang yan, para matanggap ka nila. Then, hindi mo naman kailangan mag-respond sa mga taong dinidiscriminate ka kasi hindi mo kailangan ipaliwanag sa kanila kung ano ang kasarian mo. Pangalawa na po, paano mo sinabi sa pamilya mo yung kasarian mo? Paano nila natanggap mo bilang linya? When I was a grade 10, may pageant sa school, ay sa barangay namin. Then, I joined. Then, yung father ko, biglang napunta doon, nanood. Then, doon lang mismo na natanggap ako. Ano. Sa kasarian mo, nakaka-apekto ba ito sa paghahanap mo ng trabaho? Hindi, kasi bilang isang bakla, kilala naman natin, or alam naman natin na talented lahat ng mga party ng LGBTQIE+ community. Then, malaking advantage to para sa amin kasi binibigyan kami ng opportunities sa lahat ng antas katulad ng ganito. Pag may make-up, ganyan, sa mga trabaho, ganyan. Yun lang. Susunod na po mga, base sa nakikita natin, paano ka napunta sa ganung trabaho? Ano yung inspiration mo para ganitong trabaho? Nung high school kasi ako, nanonood lang ako ng mga beauty guru na vlogs. Then, hanggang sa dumating sa punto na pinush ko yung career na yon. Naging beauty care yung pinili ko nung grade 9 ako hanggang dumating sa senior high. Then, nilalaban na ako sa hair and makeup, gano'n. Then, sa pagiging makeup artist, naging inspiration ko din yung mamamahan ko, si Mother Tisha, tapos si Cap Shirine, yun. Kaya mas lalo akong nag-push sa ganitong sector na trabaho. Last na tanong na, ano yung may papayo mo sa mga taong nakakaranas ng discrimination tulad yun, sa kasarian? No matter what kind of discrimination na natatanggap mo, kailangan mo lang magpakatatag sa sarili mo kasi hindi mo kailangan pamutawi sa ibang tao kung sino ka. Kailangan mo lang talagang tanggapin o unang-una respetuhin mo kung sino ka talaga para at the end of the day, respetuhin ka din ng iba. Ganun lang yan. Yung first question namin, nakakaranas ka ba ng discrimination dahil sa gender mo, kasarian mo? Hindi naman po kasi po yung sa environment po namin, parang tanggap naman po ako. Lalo na yung family ko po, tsaka friends. Ano yung ginagawa mong response o paano mo hinahandle kapag merong discrimination na ginagawa sa Parang hinahayaan ko na lang po sila kasi parang hindi naman po sila nagmamatter sa akin. Pangalawang question namin, paano mo to sinabi sa pamilya mo, yung kasarian mo, nung bata ka, paano mo nasabi sa kanila na ganito ka, ganyan? Hindi ko naman po totally sinabi, parang napansin na lang po nila. Tapos parang open naman po sila sa ganun kung ano po yung gender ko. Yung gender ba, nakaka-apekto ba ito sa pag-aaral mo? Sa eskwelahan na pinapasukan? Hindi naman po. Next natin. Paano sa trabaho? Yun nga, sa tingin mo na lang sa gender mo na yan, may possibility ba na ma-discriminate ka sa gender mo? Kapag nag-apply ka ng trabaho? na gusto mo? Siguro po meron pong discrimination kasi iba-iba po yung preference ng mga tao pagka sa trabaho sa gender about sa gender po. Ganun. So, pag nakaranas ka ng ganun, paano mo siya i-handle? Paano ka sa kanila mag-feedback? Parang ipapakita ko po yung kakayanan ko sa kanila na parang kaya ko po yung kayang gawin ng mga lalaki or babae po. Parang gano'n. Last na question na tayo. Ano yung mga maipapayo mo sa mga taong nakakaranas ng diskriminasyon sa LGBT? Siguro po parang syempre parang hindi naman po pabayaan lang, parang parang hayaan na lang po sila kasi parang hindi naman po natin mapipilis lahat ng tao, parang gano'n po. As we close these conversations, one truth remains clear. Gender equality isn't a destination, it's a journey. One that belongs to all of us. Equality is not a women's issue, it's a human right. Not because you are different from the others, you're in a wrong path. Make your difference stand out from the others.